Posibleng sa Golden Triangle ang huling destinasyon ni dating Mayor Alice Guo at ng kanyang pamilya. Ito ang isiniwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Saan kayo nakita? Batam, Alice? Indonesia. Yes. Batam, Indonesia. Paano niyo po nakilala ang mga Go? Boyfriend ko po si Wesley Go. Boyfriend niyo si Wesley Go. Therefore, malapit ka kay Alice Go. Hindi po. Pero kilala mo siya? Kakilala, syempre. Sister po At, siya ni Wesley Go. At business partner mo sa Alice Go. Hindi po. Wala kang pogo? Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga Ano po yung business niyo? building, real estate lang po. Dahil nga po si Wordwin pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South pinarentahan lang sa mga pogo. Sabi niyo kanina, narinig ko nung tinanong ni Senator Risa na si Guo Jiangjong hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay namin. Tatay, opo. Hindi mo tunay na tatay. Sino si Cassandra Ong at ano ang napakalaking revelasyon patungkol sa kanyang buhay? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang ipakilala sa iyo ang The Great Controversy, ang nakakamanghang libro na nagpapakita ng mga kagagawan ng mga triad, gayon din ng mga secret societies na ito ay pinana sa publiko. Ngunit ngayon ay nagkaroon tayo ng ilang mga kopya. Kaya nga naman, limited stocks lamang ito. Kung gusto mong mag-order kaibigan, ay nasa description box sa ilalim ang link. Salamat kaibigan. Si Cassandra Leong ay malapit sa maling mga tao. Ang malaking buo sa purak ay ang kanyang ninong at ang kapatid ni Alice Guo, ang kanyang kasintahan. Si Catherine Cassandra Leong ay kilala bilang Cassie, ay marunong ng magnegosyo mula pa sa murang edad. Balitang may-ari siya ng isang milk tea shop sa San Juan kung saan siya pinanganak bago siya napunta sa Pampanga noong 2019 o 2020. Sa Angeles City, Pampanga, nagbukas si Ong ng isang pet-friendly na aesthetic center. Ayon sa mga balita sa lugar, may-ari rin siya ng isang cafe, restaurant at resort sa lungsod. Kalaunan, si Ong ay naging pangunahing tao ng leasing company na Whirlwind na itinatag sa Porac, Pampanga noong 2019 ng kanyang ninong na si Duan Renwu, isang Chino. Lahat ng ito ay bago pa siya umabot ng 24 na taong gulang. Ito ang kanyang kasalukuyang edad. Noong Miyerkules, August 28, hinarap ni Ong ang isang nakakatakot na panel ng mga mambabatas na determinado siyang paaminin. Ang qualified trafficking ay walang piyansa. Ito ay isang mabigat na kaso sa iyong direktang pagkikilahok sa operasyon ng Lucky South. Malaki ang posibilidad na ikaw rin ay maindik para sa krimen ng qualified trafficking. Nauunawaan mo ba iyon? Tanong ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa mga bahagi ng pagdinig, kung saan halatang natakot si Ong. Kalma at maraming beses na walang reaksyon. Alam ni Ong kung kailan siya dapat humiling na kausapin ng kanyang abogado na si Ferdinand Topacio. At sa dulo ng 13 oras sa pagdinig, nagawa nilang makipagsundo sa isang status quo. Naiwasan ni Ong ang naunang proposal na ipadala siya sa Correctional Institute for Women at sa halip ay manatili siya sa loob ng pasilidad ng Kongreso habang nasa pangangalaga nila hanggang matapos ang Quad Committee Inquiry. Kailan na ito matapos? Si Ong ay marunong magsalita ng Filipino at Chino. Ipinanganak siya sa mga magulang na Chino na si Richard Ong Chao Hong at Ying Xialing noong Mayo 23, 2000 sa San Juan City sa Metro Manila. Ayon kay Santa Rosa Lone District Representative Dan Fernandez, nag-apply para sa naturalization ang kanyang ama noong 1978. Hindi masyadong nagpunyag si Ong noong Miyerkules kahit marami ang alok at banta sa mesa. Gusto ba niya ng executive session o mas gusto ba niyang ipadala sa koreksyonal? Ngunit narito ang mga na-establish na katotohanan. Si Ong, 24 taong gulang, ay kumilos bilang pangunahing tao ng Whirlwind at Lucky South, 99 Pogo, na iniimbestigahan matapos ang isang raid ng gobyerno na nabunyag ng ebidensya ng malaking scam, trafficking at torture. Habang hindi naman si Ong ang incorporator ng Whirlwind o Lucky South, kilala siya ng staff na parehong kumpanya. Madalas siyang nagsisilbing taga-salin para kay Wu, ayon kay Stephanie Mascareñas na isang incorporator ng parehong Whirlwind at Lucky South 99.
lagi siyang kasama sa mga meetings hanggang dumating ang panahon na siya na rin po ang nakikipagdeal sa kung sino ang dapat kausapin. Yung mga papers kinuha na rin po niya bago ako tanggalin noong December. Sabi ni Mascareñas na nagsabing si Wu ang kanilang malaking boss na Chino. Si Ong din ang kumuha kay dating presidential spokesperson Harry Roque bilang abogado para sa Whirlwind sa isang ongoing ejectment case laban sa kumpanya na isinampa ng mga orihinal na Kapampangan landowners ayon kay Roque sa mismong interview niya raw sa Rappler. Nang hindi nabayaran ng remittances ng Lucky South 99 sa Philippine Amusement and Gaming Corporation at kinailangan nilang subukang makakuha ng bagong gaming license, si Ong ang nakipag-usap sa PAGCOR. Ang mga diskusyon na ito ay sinagawa ni Roque ayon sa mga opisyal ng PAGCOR na nagsabi sa Kongreso. Kapag ang dating Malacanang assistant ni Roque na si A.R. de la Serna ay kinakailangan ng matutuluyan sa Pampanga para sa kanyang pag-aaral sa aviation, si Ong ang nagpapahintulot sa kanya na manatili sa loob ng premises ng Lucky South ng libre. Sinabi ni Ong na ipinakilala si Roque sa kanya ni Wu. Kilala ni Wu si Roque sa pamagitan ng isang Singaporean na hindi na matatandaan ni Ong ang pangalan. Mukhang pagkatapos ni Big Boss Wu at ang middle Chinese manager si Ong na ang susunod sa utos. Ang alam ko si Mr. Wu and Cassie ang Chinese managers ang mga nag-uusap, sabi ni Mascareñas, na sinagot ng oo nang tanungin siya kung sumasang-ayon na si Ong ay may malalim na pakikilahok sa operasyon ng Whirlwind at Lucky South. Ngunit gaano ba kalapit si Ong kay Alice Guo? Nang maaresto ang kapatid ni Alice Guo na si Sheila sa Indonesia, si Ong ay naaresto rin kasama niya. Sinabi ni Sheila sa Senado na siya at si Ong ay nagtatangkang bumalik mula sa Batam, Indonesia patungong Singapore nang mahuli sila. Napag-alaman na si Ong ay kasintahan ng isa pang kapatid ni Guo, si Wesley Guo. Kinumpirma ito ni Ong, ngunit itinanggi na siya ay malapit sa pinatalsik na alkalde ng Bamban-Tarlac na nag-incorporate ng leasing company na Baofu na nagpakupa ng espasyo sa narid na pugo doon, ang Hongsheng/Zunyuan. Kakilala ko siya kasi sister siya ni Wesley Guo, sabi pa ni Ong. Maaring hindi ganun kababaw ang relasyon niya kay Alice Guo dahil sumali si Ong sa pinatalsik na alkade sa isang motorcade noong Enero sa Bamban Festival ayon kay Hontiveros sa isang presentation sa nakaraang pagdinig sa Senado, at ito ang fotong iyon. Sinabi rin ni Mascareñas na ang ilan sa kanilang mga papeles ay nag-notarize sa Bamban. Lahat ng ito ay ginagawa si Ong na pinaka-accessible na karaniwang link sa pagitan ng Pogo sa Bamban at Porac, ang mga scam hubs na ininarawan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC bilang pinakamalaking hubs na kanilang napatigil. Sa isang naunang pagdinig, inilarawan ng tagapagsalita ng PAOC na si Winston Casio ang mga masterminds ng Bamban at Porac bilang hindi karaniwang mga kriminal. Ang tanong ay, ano ang susunod na hakbang ni Ong? Nang sinusubukan ni Fernandez na kumbinsihin si Ong na sumagot sa mga tanong, sinabi ng mambabatas, "Tinext mo ko, ayaw mong magipit sa nag-uumpugang malalaking bato. Hindi kita sinagot kasi gusto ko dito mo ibunyag," sabi ni Fernandez na paulit-ulit na nag-alok ng executive session o closed door session. Nagbanta na si Topacio, abogado ni Ong, na maglabas ng dumi tungkol sa administrasyong Marcos. Si Ong ay sinampahan ng kasong disobedience to authority at obstruction of justice. Parehong may piyansa. May mga naunang kaso ng mga detainees ng Kongreso na nanalo sa kanilang petisyon na mapalaya mula sa kustudiya. Kahit ng Korte Suprema ay naglabas ng maraming gabay sa kung anong uri ng pag-uugali ang nagdudulot ng contempt na karapat-dapat sa pagkakakulong. Si Topacio ay hindi paguhan sa mga kontrobersyal na kaso. Sa kasalukuyan, hawak niya ang mga kaso ng dalawang pugante, sina Arnie Teves at Apollo Kibuloy. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, patuloy na nagrereklamo si Topacio sa media tungkol sa paglabag sa karapatan ng kanyang kliyente ng mababang kapulungan. Nagbanta na rin si Topacio na idemanda ang Department of Justice para sa pag-aresto kay Ong sa Indonesia ng walang warrant. Kung gusto ng Kongreso ng mga sagot, kailangan nilang hanapin ito ng mabilis. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na hindi mabubunyag, nilihim na hindi malalaman. Sa gitna ng mga kontrobersiya at investigasyon na kinasasangkutan ni Cassandra Ong at ang mga aligasyon ng trafficking at iba pang kasalanan sa industriya ng Pogo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos
na magnilay sa kahalagahan ng katotohanan at hustisya. Ang Lucas 8 verse 17 ay naglalaman ng mahalagang aral tungkol sa pagbubunyag ng mga lihim. Lahat ng bagay na ginagawa natin, mabuti man o masama, ay may araw na lalantad sa harap ng ating Panginoong Diyos at ng tao. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo ng ating Panginoong Diyos na tayo ay maging tagapagtugod ng katotohanan at katwiran. Sa mga pagkakataong mayroong aligasyon ng pang-aabuso at ilegal na gawain, mahalaga na tayo ay kumilos ng may tapang at determinasyon upang itaguyod ang katarungan. Ang mga sitwasyong ito ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng pagkakataong ipakita ang ating pananampalataya, kundi pati na rin ang ating kakayahang magdala ng pagbabago sa ating komunidad. Sa mga sitwasyong ito, maaaring mahirapan tayong magtiwala at maghintay sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, lalo na kung ang inaasahan nating hustisya ay tila natatagalan. Subalit ipinapaalala sa atin ng Biblia na ang ating Panginoong Diyos ay tapat at makatarungan. Siya ang ating Panginoong Diyos ng liwanag na nagbubunyag ng lahat ng bagay na itinatago sa kadiliman. Ang kanyang katarungan ay hindi nagkukulang. Ito'y darating sa tamang panahon. Ang mga pangyayaring ito sa ating lipunan ay isang hamon sa ating moralidad at pananampalataya. Paano tayo tutugon sa mga ganitong pagsubok na nagsasalamin sa ating pagkatao at sa ating pagkilala sa ating Panginoong Diyos? Tinatawag tayo na magpakita ng malasakit sa mga biktima ng pang-aabuso upang sila ay magkaroon ng lakas na magsalita at humingi ng hustisya. Hinihikayat tayo ng ating Panginoong Diyos na maging mapagbantay, huwag magbulag-bulagan sa mga mali at magpakatatag sa mga laban para sa katotohanan. Bukod dito, ang mga pangyayaring ito ay paalala rin sa atin sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, pagbibigay ng pagkakataon para sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Kung tayo man ay nasangkot sa maling gawain o may mga nagawang kasalanan, may pagkakataon tayong bumalik sa ating Panginoong Diyos, humingi ng tawad at gumawa ng tama. Ang katarungan ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang sa pagpaparusa, sa pagkakasala, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon sa lahat na magsisi at magbago. Sa ating pagharap sa mga isyong ito, naway patuloy tayong umasa sa gabay ng ating Panginoong Diyos na magbibigay sa atin ng kaliwanagan, tapang at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang Diyos ang ating kanlungan at sa Kanya tayo dapat magtiwala. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, sa oras na ito ng pagsubok, itinataas po namin sa iyo si Cassandra Ong at ang lahat ng nasasangkot sa isyong ito. Dinadalangin namin ang iyong gabay at liwanag upang magbunyag ng katotohanan at maghatid ng hustisya. Naway magbigay ka ng tapang sa mga biktima upang magsalita at humingi ng katarungan. Pagalingin niyo po ang mga sugatang puso at magdala ng kapayapaan sa kanilang mga pamilya. Bigyan niyo po sila ng pag-asa at lakas sa harap ng kaguluhan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, o aming Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos ng katarungan at pagmamahal. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito namin sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.